Si Ernesto de la Cruz ay isang lalaki na nasa 54 na. Sa kabila ng kanyang edad, hindi mo makikita ang pagod sa kanyang mga mata habang patuloy siyang bumabiyahe sakay ng kanyang tricycle sa makitid na mga kalsada ng Tondo. Maraming beses na siyang sinubok ng buhay, subalit nanatili siyang matatag, tulad ng isang lumang haligi na kahit na anong bagyo ang dumating ay hindi basta-bastang mabubuwal. Bata pa lamang si Ernesto ay nararamdaman na niya ang bigat ng responsibilidad. Iniwan sila ng kanyang tatay nang siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa murang edad, siya ang nagsilbing sandigan ng kanyang ina na isang labandera. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Mario. Tinulungan nila ang kanilang nanay sa bawat posibleng paraan. "Ernesto anak, pakitimpla mo nga ako ng kape." Wika ng kanyang nanay isang umaga habang inaayos ang mga damit na labahan. "Opo nanay," sagot ni Ernesto. Mabilis na kumilos patungo sa kusina. Kahit elementarya lang ang natapos ni Ernesto, mabilis siyang natuto sa mga gawaing bahay at kahit anong trabaho na pwede niyang pagkakitaan. Nagtinda siya ng dyaryo. Naglako ng gulay sa palengke at nang tumuntong siya ng 18 taon, nagdesisyon siyang maging tricycle driver upang magkaroon ng mas malaking kita para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nanatili siyang positibo sa buhay at sa bawat araw na dumadaan, naging bahagi na ng kanyang buhay si Magdalena, isang sales lady sa isang mall na kanyang madalas na nagiging pasahero. Nakikita niya ang pagsisikap at tiyaga ni Magdalena, bagay na hinahangaan niya sa dalaga. "Magandang umaga Ernesto," bati ni Magdalena habang sumasakay sa tricycle ni Ernesto. "Oh, magandang umaga rin Magdalena," tugon ni Ernesto, may ngiti sa labi. "Saan ka ngayon?" "Pupunta na naman sa trabaho," sagot ni Magdalena. May pagod sa boses ngunit may halong saya. "Ikaw ba, kumusta naman ang biyahe mo?" "Alam mo naman, tuloy-tuloy lang, may hirap man pero kinakaya," sabi ni Ernesto habang minamaneho ang tricycle. "Ikaw ba, paano mo nakakayanan ng araw-araw?" "Sakto lang, nakakaraos lang din naman ako," sabi ni Magdalena. "Basta't nagtutulungan kami sa pamilya kahit may hirap, kaya naman." Mula sa pagiging magkaibigan, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Madalas silang magkwentuhan tuwing nasa biyahe si Magdalena. Naging bukas sila sa kanilang mga pangarap at mga hinanakit sa buhay. Sa bawat pag-uusap, lalong tumitibay ang kanilang samahan. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang biyahe, inalok ni Ernesto si Magdalena na maghapunan. Sa isang maliit na karinderya, nakuha ni Ernesto ang loob ni Magdalena sa pamamagitan ng kanyang katapatan at kabutihan. "Alam mo Magdalena, matagal na kitang hinahangaan," amin ni Ernesto habang kumakain sila ng pares. "Ang sipag at tiyaga mong nagpapabilib sa akin." "Salamat Ernesto," sagot ni Magdalena, namumutla ang mga pisngi. "Ikaw rin naman, hindi birong ginagawa mo araw-araw para sa pamilya mo ha." Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitindi ang kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagal, nagdesisyon silang magpakasal. Isang simpleng civil wedding ang naganap sa isang maliit na opisina ng munisipyo. Tanging ang janitor at janitress ang naging saksi sa kanilang sumpaan. "Mahal kita Ernesto, pangako, hinding-hindi kita iiwan," sabi ni Magdalena habang suot ang kanyang simpleng bestida. "Mahal din kita Magdalena. Ano man ang mangyari, magsasama tayo habang buhay," tugon ni Ernesto habang isinusukbit ang singsing sa daliri ni Magdalena. Pagkatapos ng seremonya, nagpatuloy ang kanilang simpleng buhay sa Tondo. Nagtutulungan sila sa lahat ng bagay. Si Ernesto sa kanyang pagiging tricycle driver at si Magdalena sa kanyang trabaho bilang sales lady. Bagamat maraming pagsubok ang dumaan, nanatili silang matatag sa kanilang pagmamahalan at patuloy na pinapangarap ang magandang kinabukasan. Sa kabila ng simpleng pamumuhay ni Ernesto at Magdalena, biniyayaan sila ng isang anak na si Dalia. Mula sa pagkakapanganak nito, alam na nila na iisa lang ang kanilang magiging anak dahil sa hirap ng buhay. Napagpasya nila na magpatali si Magdalena upang masiguradong hindi na ito muling magbubuntis. "Magdalena, sigurado ka naman talaga sa desisyon nating to?" tanong ni Ernesto habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa sa loob ng ospital. "Oo Ernesto, ayoko na maranasan pa ulit ang hirap na pinagdaanan natin.
Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan si Dahlia. Sagot ni Magdalena, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Lumaking masipag na bata si Dahlia. Maagang tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng mga bagay sa buhay. Isang hapon habang nag-aaral si Dahlia sa kanyang maliit na mesa, kinausap siya ni Ernesto. Dahlia anak, tandaan mo lagi ang sinabi namin ng nanay mo. Hindi sa dami ng pera nasusukat ng tagumpay kundi sa sipag at tiyaga. Wika ni Ernesto habang inaayos ang kanyang mga gamit sa pagkukumpuni. Opo tatay, lagi ko pong tatandaan yan. Sagot naman ni Dahlia na may seryosong ekspresyon sa muka. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, isang masamang pangyayari ang dumating sa kanila. Noong nasa grade 5 na si Dahlia, siya ay nadengge. Dahil dito, kinailangan nila ng malaking halaga para sa kanyang gamutan. Kung saan-saan sila umutang upang makalikom ng pera. Ernesto, saan pa tayo hihingi ng tulong? Nauubos na ang lahat ng ating pinagkukunan. Sabi ni Magdalena, puno ng pag-aalala. Kahit kanino Magdalena, hindi natin pwedeng pabayaan si Dahlia. Hahanap at hahanap ako ng paraan, tugon ni Ernesto, puno ng determinasyon. Gumaling si Dahlia subalit naiwan silang baon sa utang. Dahil dito, napagdesisyonan ni Magdalena na magtrabaho sa ibang bansa. Magdalena, sigurado ka naman talaga sa desisyon mong to? Tanong ni Ernesto. May bahid ng lungkot sa boses. Oo mahal, kailangan nating magbayad ng utang para ito ay Dahlia. Sagot ni Magdalena, pinipigilan ng luha. Nang makaalis si Magdalena patungong Amerika, si Ernesto ang naging sandigan ni Dahlia. Tuwing umaga, siya ang nagbabantay sa anak at naghahatid sa eskwela. Sa hapon, siya ang sumusundo sa kanya kasama ang iba pang mga estudyante na pinapaservice sa kanya ng mga magulang nito. Tatay, pwede po ba akong maglaro muna bago tayo umuwi? Tanong ni Dahlia habang inaaabot ang bag sa kanyang tatay. O sige anak, pero huwag magtatagal ha. Marami pa akong aayusing gamit sa bahay. Sagot ni Ernesto, ngumingiti. Pagdating nila sa bahay, nagpatuloy si Ernesto sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit ng kanilang mga kapitbahay. Naging eksperto siya sa pag-aayos ng refrigerator, electric fan, makina ng sasakyan at pati na rin mga simpleng gamit tulad ng payong at bisikleta. Ernesto, maraming salamat ha, ang galing mo talagang mag-ayos. Sabi ng kapitbahay nilang si Mang Berting habang kinukuha ang inayos niyang makina. Walang anuman Mang Berting, basta't kaya ko tutulungan ko kayo. Sagot naman ni Ernesto na may ngiti sa labi. Kahit na nakapagpadala ng pera si Magdalena mula sa Amerika, hindi ito naging dahilan para mawalan ng sipag si Ernesto. Hindi rin naman niya kayang isipin ang asawa niya lang ang naghihirap para sa kanila. Kaya kahit pagod na, patuloy pa rin siya sa pagkayod. Anak, kumusta naman ang araw mo sa eskwela? Tanong ni Ernesto habang pinapasok si Dahlia sa bahay matapos sunduin. Masaya naman po tatay, marami pa akong natutunan. Sagot ni Dahlia nang umingiti. Mabuti yan anak, tandaan mo, ang edukasyon ang magdadala sa iyo ng magandang kinabukasan. Sabi ni Ernesto na puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, kahit pagod at hirap, nanatili ang pagmamahal at pagsusumikap ni Ernesto para sa kanyang pamilya. At sa bawat pagsubok na dumating, palaging handa si Ernesto na harapin ang lahat ng iyon. Basta't kasama niya si Dahlia at si Magdalena kahit sa malayo. Isang gabi habang nag-aayos ng payong si Ernesto, tinawagan siya ni Magdalena mula sa Amerika. Ernesto, kumusta na kayo dyan? Miss na miss ko na kayo. Sabi ni Magdalena na may halong lungkot at pangungulila. Miss na miss ka na rin namin Magdalena. Huwag kang mag-alala, maayos kami ni Dahlia. Ikaw, kumusta ka na dyan? Tanong ni Ernesto. Medyo mahirap pero kinakaya. Kailangan nating magtulungan para sa kinabukasan ni Dahlia. Sagot ni Magdalena, puno ng determinasyon. Tama ka Magdalena. Magtutulungan tayo, hindi kita pababayaan. Pangako ni Ernesto. Sa kabila ng distansya, nanatiling matibay ang kanilang pagmamahalan at pagsusumikap para sa kanilang anak. Sa bawat araw na dumadaan, isang hakbang papalapit sa kanilang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na kanilang kinakaharap. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, unti-unting natutupad ang mga pangarap ni na Ernesto at Magdalena para sa kanilang anak. Nang gumraduate si Dahlia sa elementarya, nag-uumapaw ang saya at pagmamalaki sa puso ni Ernesto. Anak, napakagaling mo.
Napakasipag mo talagang mag-aral, sabi ni Ernesto habang yakap-yakap si Dahlia. Hawak ang kanyang diploma. Salamat po tay, para po sa inyo at kay nanay ito, sagot ni Dahlia na puno ng kagalakan sa kanyang muka. Sa kabila ng kalungkutan na dulot ng paglayo ni Magdalena para magtrabaho sa Amerika, pinilit nilang maging matatag bilang isang pamilya. Patuloy pa rin ang pagsusumikap ni Dahlia sa high school at tuwing Disyembre, sinasakto ng kanyang nanay ang pag-uwi para magkasama silang lahat tuwing Pasko. Magdalena, malapit na ang Disyembre, excited na si Dahlia sa pag-uwi mo, sabi ni Ernesto habang kausap si Magdalena sa telepono. Ako rin Ernesto, miss na miss ko na kayo. Hindi ko na mahintay na makita kayo ulit, sagot ni Magdalena, puno ng pananabik. Tuwing umuwi si Magdalena, sinusulit nila ang bawat sandali. Madalas silang lumabas-labas para makapaglibot sa iba't ibang lugar. Sa isang pagkakataon, pumunta sila sa isang park upang mag-picnic. Tay, Nay, ang saya-saya po dito. Salamat po sa pagdadala sa akin dito, sabi ni Dahlia habang kumakain ng sandwich. Walang anuman anak, gusto naming magkasama-sama tayo sa mga ganitong pagkakataon, sabi ni Ernesto. May ngiti sa kanyang labi. May mga pagkakataon rin na ang mag-asawa lamang ang lumalabas upang mapalakas pa ang kanilang pagsasamahan at pagmamahalan. Isang gabi nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-date sa isang maliit na kainan. Ernesto, natutuwa ako at kahit mahirap ang buhay, nagagawa nating maging matatag, sabi ni Magdalena habang hawak ang kamay ni Ernesto. Siyempre naman mahal, ang pagmamahalan natin ang nagpapatibay sa atin. Kahit na madalang tayong magkita, hindi nagbabago ang damdamin ko para sa iyo, mahal, sagot ni Ernesto, puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita Ernesto, salamat sa lahat ng sakripisyo at suporta mo, sabi ni Magdalena, may luha sa kanyang mga mata. Mahal din kita Magdalena at gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya, tugon ni Ernesto habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng asawa. Sa bawat taon na lumilipas, kahit na minsan lamang silang nagkakasama, nanatiling matibay ang kanilang pagmamahalan, hindi lamang para sa kanilang anak kundi para na rin sa kanilang dalawa. Muling dumating ang Disyembre at muling umuwi si Magdalena. Naganda sila ng isang simpleng salo-salo para ipagdiwang ang Pasko. Naitay, ang saya-saya ko po na magkakasama ulit tayo, sabi ni Dahlia habang nagbubukas ng regalo. Mahalaga sa amin ang maging masaya ka anak, sabi naman ni Ernesto habang yakap si Dahlia. Merry Christmas mahal kong pamilya, sabi ni Magdalena habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling buo at matatag ang pamilya nila Ernesto. Ang kanilang pagmamahal at pagsusumikap ang nagdala sa kanila sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo. Ang bawat sandaling magkakasama sila ay isang bayaya at ang kanilang pagmamahalan ay naging gabay nila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang taon, gumraduate na rin si Dahlia ng high school. Habang nakatayo sa entablado, kita sa mukha ni Ernesto ang walang katumbas na saya at pagmamalaki. Anak, ang layo na talaga ng narating mo. Pangarap naming makita kang matagumpay, sabi ni Ernesto habang yakap si Dahlia. Para po ito sa inyo, Tay, Nay, lahat ng sakripisyo ninyo, susuklian ko, sagot ni Dahlia, may luha ng kaligayahan. Patuloy na umaasa ang pamilya ni Ernesto na balang araw makakamtan din nila ang kanilang mga pangarap. Ang bawat pagsubok ay kanilang nalampasan at sa bawat tagumpay, alam nilang ito'y bunga ng kanilang pagsusumikap at pagmamahalan. Isang hapon habang nag-aayos ng mga gamit sa bahay, lumapit si Dahlia kay Ernesto. Kita sa mukha ng dalaga ang pag-aalinlangan at pag-aalala. Tay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo, bungad ni Dahlia, halatang nagdadalawang isip. Ano yun nak? Sabihin mo lang, alam mong nandito ako para makinig, sagot ni Ernesto. Tinitigil ang ginagawa at tumingin ng diretso sa anak. Tay, gusto ko po sanang maging nurse, wika ni Dahlia. Kita sa mata ang pag-aasam. Pero alam ko pang mahirap ang buhay natin. Hindi ko po alam kung kakayanin po ba natin yun. Napabuntong hininga si Ernesto. Ramdam ang bigat ng sitwasyon pero puno ng determinasyon. Dahlia, alam kong mahirap ang buhay. Pero pangarap mo yan. Di ko hahayaang mawala yan dahil lang sa kukulangan natin sa pera, sabi ni Ernesto. Hawak ang kamay ng anak. Kami na ng nanay mo ang bahala. Sisiguraduhin namin na matutupad mo ang pangarap mo.
Pero tay, paano po kayo? Ang dami na nating utang. Sabi ni Dahlia halos maluwa na. Huwag mong intindihan yan, nak. Ang mahalaga, mapagtatapos ka. Gagawin namin ni nanay mo ang lahat para sa'yo. Tugon ni Ernesto puno ng pagmamahal. Gabi noon, matapos ang hapunan, tinawagan ni Ernesto si Magdalena na nasa Amerika. Magdalena, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bungad ni Ernesto. Ano yun, mahal? Mukhang seryoso ka. Sagot ni Magdalena na may halong kaba sa boses. Gusto ni Dahlia maging nurse. Sagot ni Ernesto. Kita sa boses ang pagmamalaki at pag-aalala. Talaga? Ang ganda naman ng pangarap ng anak natin. Sabi ni Magdalena, puno ng saya. Suportado ko yan. Gagawin natin ang lahat para matupad niya yan. Oo, Magdalena, kailangan nating mag-ipon palalo at maghigpit ng sinturon. Pero para kay Dahlia, gagawin ko ang lahat, mahal. Tugon ni Ernesto, puno ng determinasyon. Mahal, nandito ako, magtutulungan tayo. Sabi ni Magdalena, nagbibigay ng lakas sa asawa. Nang makalipas ang ilang buwan, nag-enroll na si Dahlia sa kolehiyo para kumuha ng kursong nursing. Upang masigurong makakapag-focus siya sa pag-aaral, pinag-dorm siya ng kanyang tatay. Anak, dito ka natitira para mas makapag-aral ka ng maayos. Sabi ni Ernesto habang inaayos ang mga gamit ni Dahlia sa dormitoryo. Salamat po, tatay. Pangako po, mag-aaral po ako ng mabuti. Sagot ni Dahlia, yakap ang tatay niya. Kada linggo, bumibisita si Ernesto sa dorm ng kanyang anak upang mabigay ang mga stock ng pagkain tulad ng pansit canton at delata. Hanggang isang linggo ng umaga, nagpunta si Ernesto sa dorm ni Dahlia. May dalang malaking bag. Anak, nandito na yung mga stock mo. Siguraduhin mong may makakain ka, ha? Sabi ni Ernesto habang iniaabot ang bag kay Dahlia. Salamat po, tay. Lagi niyo po talaga akong iniisip. Napaka-sweet niyo po talaga. Sagot ni Dahlia puno ng pagmamahal sa kanyang tatay. Ano ka ba, wala yun. Basta't mag-focus ka sa pag-aaral mo. Kami na ng nanay mo ang bahala sa iba. Sabi ni Ernesto, may ngiti sa labi. Tuwing bumibisita si Ernesto, madalas silang magkwentuhan ni Dahlia tungkol sa buhay sa kolehiyo. Tay, ang daming assignments at projects, pero nakakaya ko naman po. Sabi ni Dahlia habang kumakain sila ng dala niyang merienda. Mabuti yan, anak, basta't huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Mahalaga ang kalusugan mo. Paalala ni Ernesto. Siyempre po, tay, lagi ko pong iniisip yan. Sagot naman ni Dahlia nung mingiti. Minsan may mga pagkakataon na nagkikwento si Dahlia tungkol sa kanyang mga karanasan at sa ospital kung saan sila nag-OOJT. Tatay, ang dami kong natutunan sa ospital talaga. Nakakatuwa po na nakakatulong ako sa mga pasyente, ang sarap sa pakiramdam. Sabi ni Dahlia, puno ng saya sa kanyang mga mata. Mabuti yan, anak. Masaya akong makita kang nag-enjoy sa ginagawa mo. Sabi ni Ernesto, proud na proud sa anak. Kahit na malayo si Magdalena, palagi niyang sinisiguradong nakakausap si Dahlia at nabibigyan ng payo. Anak, kumusta ka naman dyan? Huwag mong kakalimutan ng mga payo ng tatay mo, ha? Sabi ni Magdalena sa telepono. Opo, nanay, lagi ko pang iniisip ang mga sinasabi niyo. Sagot naman ni Dahlia. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nanatiling matatag si Ernesto at Magdalena para sa kanilang anak. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos na si Dahlia ng kolehiyo bilang isang ganap na nurse. Ang hirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang ay nagbunga na at puno ng pagmamalaki si Ernesto at Magdalena. Tay, nay, para po sa inyo to. Lahat po ng sakripisyo niyo nasuklian na. Sabi ni Dahlia habang hawak ang kanyang diploma. May luha ng kaligayahan. Anak, proud na proud kami sa iyo. Salamat at hindi mo kami binigo. Sabi ni Ernesto, yakap ang anak ng mahigpit. Mahal na mahal kita, anak. Lahat ng hirap ay worth it dahil sa iyo. Sabi naman ni Magdalena, puno ng pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, ang pagmamahalan at suporta ng pamilyang De La Cruz ang nagdala sa kanila sa tagumpay. Patuloy na magtutulungan at magmamahalan, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, napagpasya ni Dahlia na magtrabaho sa isang ospital sa Tondo. Nais niyang manatiling malapit sa kanyang tatay at matulungan ito sa anumang paraan. Sa unang araw ng kanyang trabaho, puno ng saya at pangarap ang kanyang puso. Tay, nandito na ako sa ospital. Excited na ako sa bagong trabaho ko dito.
Sabi ni Dahlia habang kausap si Ernesto sa telepono. Mabuti yan anak, mag-ingat ka dyan at tandaan mong lagi kaming proud sa'yo ng nanay mo. Sagot ni Ernesto na puno ng pagmamalaki sa anak. Hanggang isang araw habang abala si Ernesto sa pag-aayos ng isang sasakyan sa harap ng kanilang bahay, hindi niya napansin ang tagas ng gasolina. Isang maliit na spark mula sa kanyang kagamitan ang nagdulot ng malakas na pagsabog. Agad na kumalat ang apoy sa kanilang bahay. Sunog! Sunog! Sigaw ng kanilang kapitbahay habang tumatakbo upang tulungan si Ernesto. Mabilis na nakaresponde ang mga bombero. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, malaking bahagi ng bahay ni Ernesto ang natupok ng apoy. Anong nangyari dito? Tanong ng bombero kay Ernesto matapos nilang apulahin ang apoy. Aksidente lang, nag-aayos ako ng sasakyan. Hindi ko napansin ang tagas. Sagot ni Ernesto. Halos hindi makatingin sa mga mata ng bombero dahil sa kahihiyan. Nang malaman ni Dahlia ang nangyari, agad siyang umuwi mula sa ospital. Pagdating niya sa kanilang lugar, nakita niya ang kanyang tatay na nakaupo sa labas ng nasusunog nilang bahay. Hawak ang ulo, puno ng pag-aalala at dalamhati. Tay, ano nangyari? Tanong ni Dahlia habang yakap ang kanyang tatay. Dahlia, pasensya ka na, kasalanan ko to. Dahil sa akin nasunog ang bahay natin. Sagot ni Ernesto, halos umiiyak na sa pagkakonsensya. Hindi mo kasalanan pa, aksidente to. Ang mahalaga ngayon ligtas ka. Sabi ni Dahlia, pilit na pinapakalma ang tatay. Agad nilang ipinaalam kay Magdalena ang nangyari. Nais nitong umuwi upang tulungan sila, ngunit pinigilan siya ni Ernesto. Magdalena, huwag ka na munang umuwi. Makakadagdag lang sa gustusin natin yan. Sabi ni Ernesto sa telepono. Pangako, aayusin ko ito. Ernesto, ayoko mahirapan kayo dyan. Kung kailangan kong umuwi, gagawin ko. Sagot ni Magdalena, puno ng pag-aalala. Huwag na nga mahal, magtutulungan kami ni Dahlia dito. Ayusin natin to. Tugon ni Ernesto, sinusubukang maging matatag. Dahil sa pagiging lubog sa utang, napagpasya ni Dahlia na magtrabaho din sa Amerika bilang nurse. Alam niyang mas mataas ang sweldo doon at mas mabilis nilang mababayaran ang kanilang mga pagkakautang. Tay, kailangan ko po talaga magtrabaho rin sa Amerika. Alam ko pong mahirap pero kailangan nating makaahon sa utang. Sabi ni Dahlia puno ng determinasyon. Hindi ko gustong mahirapan ka anak, kung pwede lang sana dito ka na lang. Sabi ni Ernesto na nalulungkot. Kailangan po nating gawin to tay para sa ating pamilya. Sagot ni Dahlia. Yakap ang kanyang tatay. Habang paalis si Dahlia, damang-dama ni Ernesto ang bigat ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya kasalanan niya ang lahat ng ito. Hindi niya mapigilan ng luha habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang anak sa araw ng pag-alis nito. Sa paglipas ng panahon dahil sa sipag at tiyaga ni Magdalena at Dahlia sa kanilang trabaho sa Amerika, mabilis nilang nabayaran ang mga utang na Ernesto. Ngunit sa kabila ng magandang kalagayan nila, si Ernesto ay nangungulila sa kanyang pamilya. Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang nirerentahang bahay, nag-usap sina Ernesto at Magdalena sa telepono. Ernesto, malapit na nating mabayaran ang lahat ng utang natin. Makakabalik na ako dyan. Sabi ni Magdalena, may bahid ng saya at pag-asa sa boses. Mabuti naman Magdalena pero sana nandito na kayo ni Dahlia ngayon. Hindi ko na kayang mag-isa. Sabi ni Ernesto. Ramdam ang lungkot at pangungulila. Mahal, konti na lang talaga. Babawi tayo sa lahat ng oras na nawala. Sabi naman ni Magdalena, sinusubukang pag-aanin ng loob ni Ernesto. Mahal kita Magdalena. Miss na miss ko na kayo ni Dahlia. Sagot ni Ernesto. Halos pabulong. Mahal din kita Ernesto. Tiwala lang matatapos din ang lahat ng to. Tugon naman ni Magdalena, puno ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, nanatiling matatag si Ernesto sa kabila ng pangungulila. Alam niyang lahat ng hirap na ito ay para sa kanilang pamilya. At sa bawat sakripisyo ay may kaakibat na pag-asa at pagmamahal. Isang araw habang nag-aayos ng mga gamit sa kanilang bahay, nakatanggap si Ernesto ng balita mula kay Dahlia. Tatay, magpapadala po ako ng pera para makapagpatayo na ulit tayo ng bahay. Malapit na tayong makabayad ng lahat ng utang natin. Sabi ni Dahlia sa telepono. Naku, salamat nak, sobrang proud talaga ako sa iyo. Basta mag-ingat ka dyan palagi. Sagot ni Ernesto, puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang umaga habang nag-aayos si Ernesto ng kanilang munting hapagkainan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Mario. Kuya Ernesto, may masamang balita ako. Bungad ni Mario
Halatang pag-aalala sa kanyang boses. Ano yun Mario, may nangyari ba kay nanay? Tanong ni Ernesto agad na kinabahan. Naaksidente si nanay kuya. Nahulog siya sa hagdan. Hindi ko siya maalagaan dahil sa trabaho ko. Pwede mo ba siyang kuhanin muna dyan? Paliwanag ni Mario. Halos nanginginig ang boses. Susunduin ko siya ngayon Mario, huwag kang mag-alala. Sagot ni Ernesto puno ng determinasyon. Agad na nagtungo si Ernesto sa bahay ng kanilang nanay upang sunduin ito. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang nanay, agad niyang inalalayan ito papunta sa kanilang tricycle. Nay, kumusta na po kayo? Pasensya na po at hindi ko agad kayo nasundo. Sabi ni Ernesto habang inaalalayan ng nanay papasok ng kanilang bahay. Ayos lang anak, salamat at nandiyan ka. Sagot ng nanay niya. Kita ang pagod at sakit sa kanyang mga mata. Sa bahay, inihanda ni Ernesto ang kanyang kwarto para sa kanyang nanay. Bawat galaw niya ay puno ng malasakit at pagmamahal. Nanay, dito muna kayo. Aalagaan ko po kayo hanggang gumaling kayo. Sabi ni Ernesto habang tinutulungan ng nanay na makaupo sa kama. Salamat anak. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin pero nagpapasalamat ako at nandiyan ka. Sagot ng nanay niya. May luha sa kanyang mga mata. Mula noon, bukod sa pag-aalaga sa kanyang nanay, napagdesisyonan ni Ernesto na mamasada muli ng tricycle. Dahil sa nangyaring pagkakasunog noon, tumigil siya sa pagme-mekaniko. Ngunit kailangan nila ng dagdag na kita. Nay, magpahinga muna kayo. Nandito ang pagkain ninyo, manood kayo ng telebisyon habang namamasada ako ha? Sabi ni Ernesto habang inaayos ang hapunan ng kanyang nanay. Mag-iingat ka anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sagot ng nanay, may halong pag-aalala. Bago umalis, tinitiyak ni Ernesto na komportable ang kanyang nanay. Pagkatapos, lumabas na siya upang mamasada. Habang minamaneho ang kanyang tricycle, naramdaman niya ang bagong pag-asa sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi na siya muling nag-iisa. Sa bawat araw na lumilipas, naging bahagi na ng kanilang buhay ang pagkakaroon ng bagong kasama sa bahay. Kasalukuyan din namang ginagawa ang bagong bahay nila Ernesto, gamit ang perang pinadala nina Dalia at Magdalena. Kuya, ang bilis ng pagpapatayo ng bahay ninyo ha. Malapit nang matapos, sabi ni Mario nang dumalaw ito isang araw. Oo Mario, salamat sa tulong ni Dalia at Magdalena. Hindi ko kakayanin ito kung wala sila. Sagot ni Ernesto, puno ng pasasalamat. Mabuti at nandito si nanay, at least hindi ka nag-iisa. Sabi ni Mario. Kita ang saya sa kanyang muka. Oo nga Mario, malaking tulong si nanay. Masarap sa pakiramdam na may kasama ulit sa bahay. Tugon ni Ernesto. Ngumingiti. Isang gabi habang nag-uusap si Ernesto at ang kanyang nanay sa pagkainan, napansin ni Ernesto ang saya sa mukha ng nanay niya. Anak, alam mo, masaya akong makita kang masaya. Alam kong mahirap ang buhay pero kayang-kaya natin to. Sabi ng nanay niya na hawak ang kamay ni Ernesto. Oo nay, ang mahalaga magkasama tayo. Malapit na rin tayong makaahon sa hirap. Sagot ni Ernesto, puno ng pag-asa. Habang patuloy na nagtsatsaga at nagsusumikap si Ernesto sa kanyang pamamasada, unti-unti nilang binabayaran ang kanilang mga utang. Ang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya ang nagsisilbing gabay at lakas niya sa bawat araw. Nay, kumusta po ang araw niyo? Tanong ni Ernesto habang inaabot ang hapunan sa kanyang nanay. Mabuti naman anak. Salamat at nandiyan ka para sa akin ha. Sagot ng nanay niya na puno ng pagmamahal. Para sa inyo po nay, gagawin ko ang lahat. Tugon ni Ernesto. Ngumingiti. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting gumanda ang kalagayan ng buhay ni Ernesto. Si Dalia ay nakakapagtrabaho ng maayos sa Amerika bilang nurse at dahil sa sipag at tiyaga, mas gumanda ang kanyang kinikita. Isang araw nagdesisyon si Dalia na patigilan na ng trabaho ang kanyang nanay na si Magdalena at pauwiin na ito sa Pilipinas. Nay, gusto ko nang umuwi ka dito sa atin. Ako nang bahala sa inyo ni tatay. Sabi ni Dalia sa telepono. Sigurado ka ba anak? Ayoko maging pabigat sa inyo. Sagot ni Magdalena, halatang nag-aalala. Opo nay, kayang-kaya ko na. Ayoko nahihirapan ka pa dyan. Tugon ni Dalia, puno ng pagmamahal sa nanay niya. Sa pag-uwi ni Magdalena, muling nabuo ang kanilang pamilya. Nagpatayo sila ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng kanilang bagong bahay, gamit ang perang ipinadala ni Dalia. Kasama rin nila ang nanay ni Ernesto na si Aling Nena, na dahil sa katandaan ay inofera ni Ernesto na manirahan na lamang kasama nila.
Nay, dito na po kayo tumira sa amin. Mas mabuti na may kasama kayo lagi. Sabi ni Ernesto sa kanyang nanay. Salamat anak, malaking tulong to sa akin. Sagot ni Aling Nena, puno ng pasasalamat. Kahit na may sari-sari store na at maganda na ang kanilang kalagayan, patuloy pa rin sa pamamasada sa Ernesto. Alam niyang dagdag ito sa kanilang kita at awin niyang iasa ang lahat kay Dalia. Mag-iingat ka sa pamamasada Ernesto. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Paalala ni Magdalena habang inaayos ang kanyang paninda sa sari-sari store. Oo mahal, hindi ko kayang hindi tumulong sa ating pamilya. Ano pat naging haligi ako ng tahanan natin. Sagot naman ni Ernesto, ngumingiti. Isang araw habang nasa terminal ng tricycle si Ernesto, nilapitan siya ng isa sa mga kasama niyang driver, si Juan. Ernesto, pwede ba akong umutang sa'yo? Kailangan lang talaga namin ng pera eh. May sakit kasi ang anak ko. Sabi ni Juan, halatang nag-aalala. Magkano ba ang kailangan mo pre? Tagon ni Ernesto, puno ng simpatsya. 50,000 Ernesto. Alam ko malaking halaga pero ibabalik ko rin naman agad. Sagot ni Juan. Napaisip si Ernesto. Alam niya kung gaano kahirap magkasakit ang anak dahil naranasan niya na rin ito kay Dalia noong nadengge ito. O sige pre, pautangin kita pero siguraduhin mong ibabalik mo agad ha. Sabi ni Ernesto, puno ng pag-unawa. Salamat pre, pangako ibabalik ko agad. Sagot ni Juan, puno ng pasasalamat. Nang malaman ni Ernesto ang tungkol sa utang na ito, sinabi niya agad kay Magdalena. Magdalena, pinautang ko si Juan ng 50,000. Kailangan daw kasi ng pera para sa anak niyang may sakit. Sabi ni Ernesto habang nag-aayos ng hapunan. Pumayag ka agad Ernesto? Sana nagtanong ka muna kung totoo nga. Sagot ni Magdalena, halatang nag-aalala. Alam ko mahal pero naisip ko paano kung totoo nga. Ayoko namang may magdusa dahil hindi ko tinulungan. Sagot ni Ernesto. Makalipas ang ilang araw nakita ni Ernesto si Juan na nakikipag-inuman sa isang tindahan. Agad siyang kinutuban at tinanong ang iba pa nilang mga kaibigan. Mga pre, may sakit ba talaga yung anak ni Juan? Tanong ni Ernesto sa ilan nilang kasamahan. Wala pre, umiinom at nagsusugal lang yan. Inuubos ang pera sa mga walang kwentang bagay. Sagot ng kasamahan. Nagalit si Ernesto at agad na kinumpronta si Juan. Juan, bakit mo ako niloko? Akala ko ba may sakit ang anak mo? Tanong ni Ernesto. Halatang nanggagalaiti sa galit. Wala kang pakialam, babayaran naman kita sa katapusan, di ba? Sagot ni Juan, lasing na lasing. Hindi pwede yan, mag-usap tayo sa barangay para malinaw ang lahat. Sagot ni Ernesto, puno ng determinasyon. Ano, barangay? Gusto mo ba ng gulo, ha? Sigaw ni Juan at bigla niyang sinuntok sa mukha si Ernesto. Nabigla naman si Ernesto pero agad din siyang lumaban. Nagkagulo ang dalawa hanggang sa mauwi sila sa barangay. Sa barangay hall, pilit mang sinubok na ibaliktad ni Juan ang sitwasyon kung saan sinasabi niya na si Ernesto ang unang nanuntok ay ipinahayag ni Ernesto ang katotohanan. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ang totoo, inutangan niya ako at ginamit lang sa pagsusugal at pag-iinom. Paliwanag ni Ernesto sa kapitan. Magpapatawag ako ng mga saksi para maliwanagan tayo. Sabi ng kapitan na pinapatawag ang mga kasama nila Ernesto. Matapos ipatawag ng barangay ang kanilang mga katrabaho at tanungin ang mga pangyayari, nalaman nila na si Ernesto ang nagsasabi ng totoo. Ipinabalik ng barangay ang inutang na pera kay Ernesto. Juan, ibalik mo ang perang inutang mo kay Ernesto, sabi ng kapitan. Halos naubos na ang pera, sagot naman ni Juan halatang natatakot. Gagawa tayo ng kontrata. Magbabayad ka ng 5,000 kada buwan kay Ernesto hanggang sa mabayaran mo ang buong halaga, sabi ng kapitan. Sinusulat ang kasunduan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling matatag si Ernesto. Ang kanilang sari-sari store at ang sipag ni Ernesto sa pamamasada ang naging sandigan nila para sa magandang kinabukasan. Isang araw habang abala si Ernesto sa pag-aayos ng kanilang sari-sari store at si Magdalena naman ay nag-aasikaso ng kanilang mga paninda, biglang tumunog ang tablet na binili ni Dalia para sa kanila. Agad itong sinagot ni Ernesto at sa screen ay nakita nila si Dalia. Ngumingiti. Tay, Nay, may gusto po akong sabihin sa inyo, sabi ni Dalia, halatang excited. Ano yun nak? Tanong ni Ernesto habang lumalapit si Magdalena para makisali sa pag-uusap. May boyfriend na po ako, sabi ni Dalia, halos nangingiti mula tenga hanggang tenga. Talaga ba anak?
Sino namang maswerteng binata ang pumukaw ng puso mo? Tanong ni Magdalena. Halatang masaya pero may halong pag-aalala. Isa po siyang businessman na Pinoy dito sa Amerika. Nakilala ko po siya noong naging pasyente ko ang pamangkin niya sa ospital. Doon po nagsimula ang lahat hanggang sa naging magkasundo kami. Paliwanag ni Dahlia. Mag-ingat ka anak, sana'y makilala namin siya ng maayos. Sabi ni Ernesto. Halatang nag-aalala. Kailan kaya namin siya makakausap? Opo tay, gusto ko rin naman po siyang ipakilala sa inyo. Sa susunod pa na video call natin sasama ko po siya. Sabi ni Dahlia. Puno ng saya. Gabi na nang mag-usap sina Ernesto at Magdalena tungkol sa balita ni Dahlia. Habang nag-aayos ng mga pinggan, nagsimula ang kanilang pag-uusap. Magdalena, hindi ko mapigilan ang pag-aalala para kay Dahlia. Baka masaktan lang siya ng lalaking yun. Sabi ni Ernesto, halatang nag-aalala. Ernesto, matanda na yung anak natin. Alam na niya ang tama at mali. Huwag kang masyadong mag-alala. Hilingin na lang natin ang kaligayahan niya. Sagot ni Magdalena. Sinusubukang pakalmahin ng asawa. Oo nga mahal, pero bilang tatay, hindi ko maalis ang pag-aalala. Gusto ko lang ang kapakanan at kaligayahan ng anak natin. Sabi ni Ernesto. Mabigat ang dibdib. Magtiwala tayo kay Dahlia. Kilala natin siya. Matalino at mabait siyang bata kaya kayang-kaya na ring alagaan ang sarili niya. Sabi naman ni Magdalena habang niyayakap si Ernesto. Makalipas ang ilang linggo, muling tumawag si Dahlia kasama ang kanyang nobyo. Nang buksan ni Ernesto ang tablet, nakita niya ang isang maayos at gwapong binata na katabi ni Dahlia. Magandang araw po, Tito Ernesto at Tita Magdalena. Ako nga po pala si Jonathan. Bati ng binata, magalang at may ngiti sa labi. Oh, magandang araw rin sa iyo, Jonathan. Kumusta kayo dyan? Tanong ni Ernesto. Sinusuri ang binata. Mabuti naman po kami, salamat po sa pag-aalaga kay Dahlia. Sagot ni Jonathan, halatang maayos ang pagpapalaki rito. Paano ba kayo nagkakilala ng anak kong si Dahlia? Tanong ni Magdalena. Curious na curious. Naging pasyente niya po kasi sa ospital ang pamangkin ko. At doon ko po nakitang napakaganda ninyong anak. Nagsimula po kami bilang magkaibigan hanggang sa nahulog na ang loob namin sa isa't isa. Paliwanag ni Jonathan. Ingatan mo si Dahlia. Mahal na mahal namin ang anak namin at gusto lang namin ang kaligayahan niya. Sabi ni Ernesto. Halatang nag-aalala pa rin. Opo tito, pangako po aalagaan ko po si Dahlia. Mahal na mahal ko po siya. Sagot ni Jonathan na puno ng senseridad. Kada linggo patuloy na tumatawag si Dahlia at Jonathan kina Ernesto at Magdalena. Unti-unting nagiging kampante na si Ernesto kay Jonathan. Sa bawat pag-uusap, nararamdaman nila ang pagmamahal at malasakit ng binata para kay Dahlia. Tay Nay, kumusta po kayo dyan? Tanong ni Dahlia sa isa na lang video call. Mabuti naman kami dito anak. Ikaw, kumusta kayo ni Jonathan? Sagot ni Ernesto halatang masaya. Mabuti rin po kami tay. Si Jonathan po. Gusto po ulit kayong makausap. Sabi ni Dahlia. Iniabot ang tablet kay Jonathan. Magandang araw po ulit, Tito Ernesto at Tita Magdalena. Kumusta na po kayo? Tanong ni Jonathan ng magalang. Mabuti naman kami Jonathan. Salamat sa pag-aalaga kay Dahlia. Sabi ni Magdalena, humingiti. Masaya po akong makilala kayo. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko po si Dahlia. Sagot ni Jonathan puno ng senseridad. Sa bawat linggong pag-uusap, mas lalo pang nagiging malapit ang loob ni Ernesto at Magdalena kay Jonathan. Ang mga simpleng kamustahan ay nagdudulot ng mas malalim na pagkakaunawaan at pagmamahal sa pagitan nila. Magaling ang batang yan, Ernesto. Magalang at may respeto. Sabi ni Magdalena isang gabi habang nag-aayos ng tindahan. Oo nga Magdalena, masaya ako at may natagpo ang mabuting tao si Dahlia. Ang hiling ko lang talaga sana ay magpatuloy ang kanilang kaligayahan. Sagot ni Ernesto, puno ng pag-asa. Kahit na nasa malayo si Dahlia, pakiramdam ni Ernesto at Magdalena ay malapit pa rin sila sa isa't isa dahil sa mga madalas na tawag at pag-uusap. Si Jonathan ay naging bahagi na rin ng kanilang pamilya at sa bawat araw ang kanilang relasyon ay lalong nagiging matibay. Isang gabi habang abala si Ernesto sa pag-aayos ng tindahan ay bigla na lamang bumagsak ang katawan ng nanay niya, si Aling Nena. Agad tumakbo papalapit sa kanya si Ernesto at tinawag si Magdalena. Magdalena, si nanay! Tumawag ka ng tricycle, dalhin natin siya sa ospital! Sigaw ni Ernesto puno ng pag-aalala.
Agad nilang isinakay si Aling Nena sa tricycle at mabilis na nagtungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng emergency room, habang hinihintay ang doktor, hawak ni Ernesto ang kamay ng kanyang nanay. "Nay, kapit lang, nandito lang kami," sabi ni Ernesto, halos pabulong. "Ernesto, salamat anak," mahina at garalgal na sabi ni Aling Nena, halos hindi na makapagsalita. Dumating ang doktor at agad na sinuri si Aling Nena. "Kailangan natin siyang i-confine. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat," sabi ng doktor. Sinusubukang pagaanin ang loob ng pamilya. Habang nasa labas ng kwarto, tumawag si Ernesto kay Mario upang ipaalam ang nangyari. "Mario, si nanay nasa ospital. Hindi magandang lagay niya," sabi ni Ernesto, halos nanginginig ang boses. "Kuya, pupunta ako dyan agad," sagot naman ni Mario, puno ng pag-aalala. Kinabukasan, habang nag-uusap si Ernesto at Mario sa labas ng kwarto ni Aling Nena, lumapit ang doktor na may seryosong muka. "Pasensya na po. Ginawa namin ang lahat pero hindi na kinaya ng katawan ng nanay niyo," sabi ng doktor, halos pabulong. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Ernesto at Mario. Ang kanilang nanay, ang haligi ng kanilang pamilya, ay pumanaw na. Niyakap ni Ernesto ang kanyang kapatid at sabay silang umiyak. "Kuya, si nanay," sabi ni Mario, halos hindi makapagsalita sa sobrang lungkot. "Alam ko, Mario, hindi na natin siya makakasama," sagot ni Ernesto, pilit pinipigilan ng luha. Agad nilang tinawagan si Dahlia upang ipaalam ang masamang balita. Halos mabaliw sa pag-iyak si Dahlia sa telepono. "Tay, hindi ko matanggap, si Lola," sabi ni Dahlia, halos hindi makapagsalita sa sobrang pag-iyak. "Anak, malakas si Lola. Nandito pa rin siya sa puso natin," sabi ni Ernesto, sinusubukang pakalmahin ng anak. Sa burol ni Aling Nena, nagtipon-tipon ang mga kaibigan at kamag-anak upang magbigay ng huling respeto. Si Ernesto, Mario at Magdalena ay hindi mapigilan ng pag-iyak sa harap ng kabaong. "Salamat, Nay, sa lahat ng sakripisyo mo. Ikaw ang naging inspirasyon ko para magpakatatag at maging mabuting tatay," sabi ni Ernesto, halos manginig ang boses habang nagsasalita. "Nay, hindi ka namin makakalimutan. Ikaw ang aming lakas at sandigan," sabi naman ni Mario, puno ng pasasalamat. Si Magdalena ay tahimik na lumapit sa kabaong at pabulong na nagpasalamat. "Salamat sa lahat, Nay. Aalagaan mo kami mula dyan sa langit, ha?" sabi ni Magdalena, hawak ang kamay ni Aling Nena. Sa isang sulok ng burol, nakita ni Ernesto si Juan na nakikipagsugalan. Kahit na maayos na sila ni Juan at nabayaran na ang utang, pinili ni Ernesto na wag na lang itong pansinin. "Ernesto, bakit nandiyan si Juan? Hindi ba't may atraso pa siya sa'yo?" tanong ni Mario. Napapansin din ang ginagawa ni Juan. "Wala yun, Mario. Di na natin kailangan pa ng gulo, mas mahalaga ang kapayapaan ngayon," sagot ni Ernesto, sinusubukang magpakumbaba. Matapos ang burol, nag-usap sina Ernesto at Magdalena sa kanilang bahay. "Ernesto, ang sakit mawalan ng isang ina. Pero alam kong nasa mabuting lugar na siya ngayon," sabi ni Magdalena, yakap ang kanyang asawa. "Oo, masakit pa rin, mahal. Hindi ko akalain na ganito kabilis lahat," sagot ni Ernesto, puno ng pag-aalala. "Kailangan nating magpakatatag para kay Dahlia. Siya ang inspirasyon natin ngayon," sabi ni Magdalena, sinusubukang palakasin ang loob ni Ernesto. "Oo, mahal. Gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya," sagot naman ni Ernesto na puno ng determinasyon. Sa kabila ng lungkot at bighati, ipinagpatuloy ni Ernesto ang pamamasada at pag-aalaga sa kanilang sari-sari store. Ang inspirasyon mula sa kanyang nanay ay naging gabay niya upang maging matatag at mapagkumbaba. Makalipas ang isang taon, napagpasyahan na ni Dahlia at Jonathan na magpakasal. Alam nila na mahal nila ang isa't isa at sigurado na silang gusto nilang maging mag-asawa. Subalit, nagkaroon nga lamang ng maliit na alitan sa pagpaplano ng kasal. Pinilit ng mga magulang ni Jonathan na ikasal sila sa Amerika. Subalit sinabi ni Dahlia na mahihirapang makadalo rito ang kanyang tatay dahil kakaunti lamang ang mga papeles na meron ito. "Hindi makakapunta si tatay kung sa Amerika tayo ikakasal. Mahalaga sa akin na nandyan siya sa araw ng kasal natin," sabi ni Dahlia habang kausap si Jonathan. "Naiintindihan ko, mahal. Magiging masaya rin naman ako kung ikakasal tayo sa Pilipinas kasamang yung mga pamilya mo at mga kaibigan,"
Sagot ni Jonathan na puno ng pag-unawa. Dahil dito, napagdesisyonan na lang isagawa ang kasalan sa Pilipinas upang makadalo ang mga kaibigan at kamag-anak ni Dalia. Naging matrabaho ang proseso para sa kasalan nila. Kinailangan na mag-take ng vacation leave si Dalia mula sa kanyang trabaho, gayon din ni Jonathan. Isang gabi habang nag-aayos ng mga detalye para sa kasal, tinanong ni Ernesto si Dalia at Jonathan tungkol sa gastos. Magkano ba ang paghahatian natin para sa kasal? Gusto kong makatulong kahit papaano. Tanong ni Ernesto halatang nag-aalala. Tayo wag na po kayong mag-alala, kami na ni Jonathan ang bahala. Maliban sa naipon naming pera, tutulungan rin naman po kami ng pamilya ni Jonathan. Sagot ni Dalia. Hawak ang kamay ng kanyang tatay. Tsaka tito, gusto naming mag-relax lang kayo at mag-enjoy sa araw ng kasal. Ang mahalaga po sa amin ay makakasama po namin kayo. Dagdag ni Jonathan ngumingiti. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ernesto, kasama ang asawa niyang si Magdalena, nag-usap sila tungkol sa nalalapit na kasal. Magdalena, excited na ako para sa kasal ni Dalia. Ang saya siguro na makita siyang ikinasal, sabi ni Ernesto. Ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Oh Ernesto, parang kailan lang, maliit pa si Dalia. Ngayon magpapakasal na siya, sabi ni Magdalena, puno ng saya at excitement. Pero mahal, parang wala naman ako may tutulong sa kasal. Pakiramdam ko wala akong silbi. Parang noong panahon na baon tayo sa utang at napilitang mag-abroad si Dalia at ikaw. Wala akong nagawa noon. Ngayon wala na naman ako magagawa, sabi ni Ernesto. Mabigat ang boses. Huwag mo ngang isipin niya, Ernesto. Alam namin ni Dalia kung gaano mo kami kamahal at kung paano ka nagsikap para sa amin, sabi ni Magdalena. Sinusubukang pagaanin ang loob ng asawa. Ngunit hindi na mapigilan ni Ernesto ang kanyang nararamdaman. Bigla na lamang siyang humagulhol. Pakiramdam niya ay walang kwenta siya bilang tatay. Magdalena, parang naging walang kwenta na talaga ako eh. Parang hindi ako naging mabuting tatay. Puro mali desisyon ko. Pinautang ko pa noon si Juan para magpagamot daw ng anak niya pero sinugal lang pala. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko sa buhay ko, sabi ni Ernesto habang umiiyak. Ernesto, wag mong sabihin yan. Alam ko kung gaano ka nagsikap para sa atin. Hindi mo kasalanan ng lahat ng nangyari. Minsan, hindi natin kontrolado ang sitwasyon, sabi ni Magdalena. Yakap ang asawa. Pero pakiramdam ko parang iniwan ko rin kayo tulad ng ginawa ng tatay ko noon. Wala akong nagawa para maiwasan ang lahat ng problema, sabi ni Ernesto, patuloy na umiiyak. Hindi totoo yan. Ikaw ang naging haligi ng tahanan natin. Hindi mo kami iniwan, nagsikap ka para sa amin. Hindi ka tulad ng tatay mo, Ernesto. Isa kang mabuting ama at asawa, sabi ni Magdalena. Hinahaplos ang likod ng asawa. Pero Magdalena, parang walang kwenta pa rin ako eh. Hindi ko magawang ibigay lahat ng gusto ninyo, sabi ni Ernesto halos pabulong. Ernesto, mahal na mahal ka namin ni Dalia. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat. Ang mahalaga nandito ka sa amin, iyan ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Magdalena, puno ng pagmamahal. Unti-unting huminahon si Ernesto sa yakap ni Magdalena. Ang mga salita ng kanyang asawa ay nagsilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Nararamdaman niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Mahal, salamat. Alam kong mahirap ang lahat ng pinagdadaanan natin pero salamat sa pag-intindi mo, sabi ni Ernesto puno ng pasasalamat. Huwag mong isipin na wala kang kwenta, Ernesto. Ikaw ang naging lakas namin. Kasama mo kami sa bawat takbang, sagot ni Magdalena. Yakap ng mahigpit ang asawa. Magkayakap sina Ernesto at Magdalena sa kanilang kama, puno ng pagmamahal at pag-asa. Alam ni Ernesto na sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, naging mabuti siyang tatay at asawa. Sa bawat luha at halakak, sa bawat pagsubok at tagumpay, nanatili silang matatag bilang pamilya. At sa nalalapit na kasal ni Dalia, alam nilang ito ang magiging isang bagong yugto ng kanilang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Matapos ang emosyonal na breakdown ni Ernesto at ang pagbibigay ng suporta ni Magdalena, napagpasya ni Ernesto na bumawi sa pamamagitan ng effort para sa kasal ng kanyang anak. Hindi man siya makapag-ambag ng pera, maaari naman niyang ibuhos ang kanyang panahon at lakas para makabawas sa stress na maaaring nararanasan nila Dalia. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Ernesto ang kanyang tricycle para maghatid ng mga gamit na kailangan para sa kasal. Siya ang kumuha ng mga bulaklak mula sa supplier at naghatid ng mga ito sa venue ng kasal.
Siya rin ang sumundo sa kanilang mga kamag-anak na galing sa probinsya. Mang Ernesto, salamat po sa lahat ng tulong mo. Napakalaking ginhawa ng naibigay niyo po sa amin. Sabi ng coordinator ng kasal habang tinutulungan ni Ernesto na ayusin ang mabulaklak. Walang anuman, ang mahalaga po ay maging maayos ang kasal ng anak ko. Sagot ni Ernesto, puno ng determinasyon. 2 linggo bago ang kasal, umuwi na sa bansa sina Dahlia at Jonathan. Ito ang unang pagkakataon na magkakaharap silang tatlo, sina Jonathan, Magdalena at Ernesto. Welcome ma'am anak, ang tagal naming hinantay itong araw na to, sabi ni Ernesto habang niyayakap si Dahlia. Salamat po tay, namiss ko po kayo, tugon ni Dahlia, puno ng saya. Magandang araw po Tito Ernesto at Tita Magdalena, bati naman ni Jonathan, magalang na nakangiti. Magandang araw din sa iyo Jonathan, salamat at laging nandyan para kay Dahlia ha, sabi ni Magdalena habang iniaabot ang kamay ni Jonathan. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pagkakataon sina Jonathan at ang pamilya ni Dahlia na magkasama at mas lalo pang nagkakilala. Nagsama-sama sila sa mga simpleng handaan at salo-salo kung saan nakita nila ang kabaitan at kasipagan ni Jonathan. Jonathan, alam mo malaki ang utang na loob namin sa iyo dahil sa pag-aalaga mo kay Dahlia. Alam kong nasa mabuting kamay siya dahil doon, sabi ni Ernesto habang nag-iinuman sila ng kape sa kanilang bakuran. Salamat po Tito. Alam niyo po kasi si Dahlia, mahal na mahal ko po talaga. At handa ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Tugon ni Jonathan puno ng sensiridad. Kahit na laging puyat si Ernesto dahil sa pagkuha ng mga kamag-anak mula sa probinsya at pagpunta sa malalayong lugar para sa mga dekorasyon sa kasal, masaya siya sa kanyang ginagawa. Kahit na nag-aalala na ang kanyang anak, hindi nagpatinag si Ernesto. Tayo, wag po sana kayo masyadong magpakapagod ha. Ayoko pong nagkakasakit kayo. Baka bago ang kasal may sakit po kayo niyan, sabi ni Dahlia, halatang nag-aalala. Anak, okay lang ako. Gusto kong makatulong sa inyo, wag kang magkaalala, sagot ni Ernesto habang umingiti. Dumating ang araw ng kasal ni Dahlia at Jonathan. Habang nag-aayos si Ernesto para maligo at maghanda, biglang may tumawag sa kanila. Isa sa mga kamag-anak ni Jonathan ay nasiraan ng sasakyan habang papunta sa kasal. Ernesto, paano ba yan? May problema. Nasiraan daw ng sasakyan ang isa sa mga kamag-anak ni Jonathan. Kailangan nila ng tulong, sabi ni Magdalena, halatang nag-aalala. Ako na ang bahala. Susunduin ko sila gamit ang tricycle, sabi ni Ernesto. Agad na kumilos. Nagpasalamat ang mga kamag-anak ni Jonathan kay Ernesto. Ngunit dahil sa traffic, natagalan bago sila nakarating sa simbahan. 5 minuto na lamang bago magsimula ang kasal nang makarating sila. Salamat po Tito Ernesto, napakalaking tulong po nito, sabi ng kamag-anak ni Jonathan habang pababa ng tricycle. Walang anuman, uuwi muna ako at mag-aayos, sabi ni Ernesto. Ngunit pinigilan siya ng mga kamag-anak ni Jonathan. Pero mas mahalaga po na nandito kasi espesyal na araw ng anak ninyo. Huwag na po kayong umuwi, sabi ng isa sa kanila, puno ng pagkakonsern. Napag-isip-isip ni Ernesto ang kanilang sinabi at sumang-ayon. O sige, ipapark ko na lang ang tricycle, sabi niya. Pagkatapos ipark ang tricycle, napangiti si Ernesto habang hinahaplos ang minibela. Salamat sa iyo partner, malaking tulong ka talaga, sabi niya sa kanyang tricycle. Papasok na sana si Ernesto sa simbahan nang harangin siya ng mga guard. Sandali lang, bawal pumasok ang mga sibilyan dito. Pribado ang seremonya na ito, sabi ng isang guard. Pakiusap, ako yung tatay ng bride, paliwanag ni Ernesto. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga guard. Hindi pwede. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginastos sa kasal na to? Milyon-milyon. Siguradong mayaman ang ikakasal. Isa ka lang hamak na tricycle driver, tignan mo, ang dumi-dumi mo pa. Mukha ka pang galing nagmekaniko. Tingin mo ba papapasukin ka namin sa itsura mong yan? Sabi ng isang guard na napapailing. Pero totoo ang sinasabi ko, ako ang tatay ni Dahlia, pilit na sabi ni Ernesto. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa puntong iyon, dumating si Dahlia mula sa loob ng simbahan. Papa, ano nangyari dito? Tanong niya, halatang nag-aalala. Dahlia, hindi ako pinapapasok ng mga guard, sagot ni Ernesto, nalulungkot. Nagalit naman si Dahlia sa mga guard, na namutla matapos malaman na totoo ngang tatay ng bride si Ernesto. Ngunit hindi na ito gumawa pa ng eksena para hindi na magulo ang kasal.
Tara na. Gusto kong ikaw ang maglakad sa akin papunta sa altar, sabi ni Dahlia. Hinahatak ang kanyang tatay papasok. Pero anak, madumi ako, nagkumpuni ako ng sasakyan kanina. Okay lang yan. Isa lang ang tatay ko. Madumi man ang itsura mo, madumi man ang kamay mo, pero alam naman natin na galing yan sa mabuting paraan. Habang naglalakad sila papuntang altar, nagpasalamat si Dahlia sa kanyang tatay. Salamat sa lahat, Papa. Alam ko kung gaano ka nagsikap para sa akin. Mula noong bata pa ako hanggang sa ngayon, hindi mo ako pinabayaan. Alam ko ng ibang magulang sumuko na pero ikaw, nagpatuloy ka. Sabi ni Dahlia halos umiiyak. Dahlia anak, mahal na mahal kita. Ang hiling ko lang ay maging masaya ka. Sabi ni Ernesto habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang marating nila ang altar, hindi mapigilan ni Ernesto ang kanyang emosyon. Habang inaabot niya ang kamay ni Dahlia kay Jonathan, alam niya sa kanyang puso na nagawa na niya ang kanyang tungkulin bilang tatay. Tuluyan nang ikinasal sina Dahlia at Jonathan sa isang engrandeng seremonya na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kasal ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan at ng mga sakripisyong ginawa ng kanilang mga magulang para sa kanilang kinabukasan. Habang nagmamasid si Ernesto sa kanyang anak na ikinasal, napangiti siya at naramdaman ng tunay na kasiyahan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nagtagumpay sila bilang pamilya. Mabilis na nagkaroon ng anak sina Dahlia at Jonathan, isang malusog na sanggol na pinangalanan nilang Isabela. Napagpasya nilang palakihin si Isabela sa Amerika, ngunit kahit ganito ang kanilang desisyon, madalas pa rin nilang inuuwi si Isabela sa Pilipinas upang makapiling sina Ernesto at Magdalena. Ang bawat pag-uwi nila ay nagdudulot ng hindi matutumbas ang saya sa mga magulang ni Dahlia. Isang araw habang naghahanda si Ernesto at Magdalena para sa kaarawan ng kanilang apo, puno ng excitement ang kanilang tahanan. Lahat ay abala. Si Ernesto ay nag-aayos ng mga lobo at mga dekorasyon, habang si Magdalena ay nagluluto ng mga espesyal na potahe para sa kanilang handaan. Mahal, excited na akong makita si Isabela, sabi ni Ernesto habang sinasabit ang mga lobo. Oo nga parang kahapon lang nung ikinasal si Dahlia. At parang kahapon lang din na nung maliit na bata lang siya, ngayon may apo na tayo. Sagot ni Magdalena habang umingiti. Makalipas ang ilang oras, dumating na sina Dahlia, Jonathan at Isabela. Agad na sinalubong ni Ernesto at Magdalena ang kanilang anak at apo. Papa, nanay, nandito na po kami, sigaw ni Dahlia habang papasok sa kanilang bahay. Welcome home anak. Hi Isabela, miss na miss ka na ni Lolo, sabi ni Ernesto. Kinarga ang apo at niyakap ito ng mahigpit. Lolo, Lolo, sabi ni Isabela, halatang masaya sa muling pagkikita nila. Habang nagdiriwang sila ng kaarawan ni Isabela, kitang-kita ang saya at pagmamahalan sa buong pamilya. Si Ernesto, na nooy abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, ay panay ang titig sa kanyang apo na masayang naglalaro kasama ang mga bata. Jonathan, salamat at lagi niyong dinadala sa Isabela dito ha. Napakalaking bagay ito sa amin ni Magdalena, sabi ni Ernesto habang nag-uusap sila ni Jonathan sa isang sulok. Walang anuman po yun, Tay. Mahalaga po sa amin na makapiling na Isabela ang kanyang mga lolo at lola, sagot ni Jonathan habang umingiti. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Dahlia kay Ernesto at niyakap ito. Pa, salamat po talaga sa lahat ng sakripisyo ninyo. Hindi ko po alam kung paano kita masusuklian, sagot ni Dahlia puno ng pagmamahal. Ano ka ba anak? Anong susuklian? Sobra na nga ito sa sukli Ang mahalaga ngayon, masaya kayo at maayos ang buhay nyo, sagot ni Ernesto. Yakap ang anak. Habang nagtatapos ang handaan, si Ernesto ay mupo sa isang sulok at nagmasid sa kanyang pamilya. Nakita niya si Magdalena na masayang nakikipagkwentuhan kay Dahlia at Jonathan, habang si Isabela ay masayang naglalaro. Ernesto, anong iniisip mo dyan? Tanong ni Magdalena. Lumapit at umupo sa tabi ni Ernesto. Naisip ko lang kasi mahal na kontento na ako sa buhay ko. Alam kong nagawa ko ang lahat para sa inyo at kay Dahlia. Naging mabuting tatay ako at ngayon, isa na akong lolo, sagot ni Ernesto. May luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Mahal, salamat sa lahat. Alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan natin pero lagi ka nandyan para sa amin, sabi ni Magdalena. Hinahaplos ang kamay ng kanyang asawa.
Tayo ang nagtaguyod ng pamilyang ito. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay tayo. Sagot ni Ernesto, puno ng pagmamalaki. Habang nag-aayos sila matapos ang handaan, lumapit si Dahlia kay Ernesto. Papa, gusto ko lang sabihin na ikaw ang naging inspirasyon ko. Lahat ng ginagawa mo para sa amin, hindi ko makakalimutan. Sabi ni Dahlia, may luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita anak. Hiling ko lang ay maging masaya ka sa buong buhay mo. Sagot ni Ernesto, niyakap ang anak. Sa huling bahagi ng araw, habang nagpapahinga na si Ernesto at Magdalena sa kanilang kama, napangiti si Ernesto. Alam mo mahal, sa wakas, nararamdaman ko nang naging mabuti akong tatay. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod. Sulit na sulit. Sabi ni Ernesto, hawak ang kamay ni Magdalena. Oo Ernesto, naging napakabuti kang tatay. Magkayakap sila habang dahan-dahang pumipikit, puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nagtagumpay sila bilang pamilya. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa bawat sakripisyo at pagmamahal, nagiging mas matibay ang relasyon at nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Habang humahaplos ang mga malamig na hangin ng gabi, naramdaman ni Ernesto ng buhay niya ay naging kompleto na. Nawala man ang pinakamamahal niyang ina, nadagdagan naman ang miyembro ng kanilang pamilya at lubos niya itong pinagpapasalamat sa Diyos Ama.